Minamahal namin mga muli po tayo dadako na po sa ating Bible sharing muli. Praise the Lord. Okay, dito tayo sa Joel. Ito po ang tatalakay nating topic sa gabing ito, itong Book of Joel. Meron po siyang revelation ng Lord dito tungkol sa restoration. Alam nyo, napakaganda po ng aklat ni Prophet Joel. Dito po sinabi ng Lord itong restoration na pangako niya sa church. Mula po dito sa verse 1, babasahin ko po hanggang verse 4. Tapos diretso po tayo. Tatalakayin lang po natin ito. Thank you, Lord. Joel chapter 1, beginning verse 1 po. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, you old men, and give ear, all you inhabitants of the land. Has this been in your days, or even in the days of your fathers? Ito po ang sinabi ng Lord. Verse 3, tell your children of it. Ituro nyo ito sa inyong mga anak, o sabihin nyo sa inyong mga anak. Sabi niya rito, ano po? Ikwento nyo ito sa inyong mga anak. And let your children tell their children, and their children another generation. Ganito kahalaga ito sinabi ng Lord. Sabi niya rito, sabihin nyo ito sa inyong mga anak, at sabihin nyo rin ito sa mga anak, na ikwento nila ito sa kanilang mga anak. At ang kanilang mga anak, sabihin din nila sa susunod na henerasyon. Ibig sabihin, parang talagang continuous, ano po ito? Parang continuous revelation, continuous teaching, no? Na inaano po ng Lord, kinucommand niya. Napakahalaga po ito. Sabi rito, that which the palmer worm has left, has the locust eaten. And that which the locust has left, has the cankerworm eaten. And that which the cankerworm has left, has the caterpillar eaten. Sinabi ng Lord, ang natira sa kinain ng palmer worm, iba't ibang uri ng uod. Ito po, mga uod na kumakain ng halaman, ng puno. Sabi niya, yung kinain ng palmer worm, yung natira, kinain naman ng locust. At yung mga locust, yung natirang kinain nila, kinain naman ng cankerworm. At ang kinain ng cankerworm, yung natira, kinain ng caterpillar. Isang uod na malaki, no? Caterpillar. Kaya sabi ng Lord, ito po ay nire-reveal ng Lord sa atin dito yung ginawa ng relihiyon sa church, kung paano talagang kinain yung tinatawag na church tree, bride tree, no? Alam ko lahat tayo na alam natin ito, pero alang-alang sa mga baguhan na mga kapatid, isi-share po natin sa kanila ito. Tuloy ko po dito sa praise God. Okay, dito muna tayo sa chapter 1 bago tayo dumako sa chapter 2. Alam niyo mga kapatid, ang church, alam nating lahat, talagang inusig ng Roman Church, no, Roman Empire. Ito po ay talagang yung mga unang Kristiyano noon talagang tinotorture, pinapakain sa leon, sa mga coliseum, ginagawang gladiators. Inuusig po nila ito. Kaya nga, marami pong Kristiyano ang naging martir nung panahon yun, nung unang panahon ng Dark Ages, naghari talaga ang Roman Empire. Mga kapatid, no? Kaya nga, nawala ang true gospel. Yung mga tunay na gospel ng mga apostol, nawala po ito. At ang umiral noon ng doctrine po ni Constantine. Mga kapatid, ito po ay
makikita natin talagang pinagtulong-tulungan nila ang church na talagang takpan ng ebanghelyo. Kaya totoo po ito na makikita natin sa history, talagang nagkaroon naman talaga ng Dark Ages at doon na convert si Constantine nang makita niya yung krus ni Kristo, papunta siya sa digmaan, na vision ni Constantine ang malaking krus sa langit, sa ulap, at may tinig siyang narinig, ang sabi ng tinig, "By this sign, you shall conquer." Mananakop ka. Kaya ang ginawa ni Constantine, yung lahat ng kalasag ng kanyang army, pinalagyan niya ng krus. Yung krus na, yung kalasag ng mga Roman soldiers, yun po ay sinunod ni Constantine. Ang sabi niya, ang Diyos ng mga Kristiyano ay totoo, sabi niya. Nakita ko, na-vision ko ang kanyang krus sa langit. Nakita niya yung krus ni Kristo. Na-vision niya, tapos may tinig, sa pamamagitan ng sign na ito, kaya nga nagsa-sign of the cross sila, "You shall conquer." Sabi niya, mananakop ka. Kaya yun, doon po, lalong nagtagumpay ang Roman Empire, talagang naghari ang Roman Empire noong panahon yon. Thank you, Lord. At yun po ay makikita natin sa history. Ngayon, yung mga Kristiyano, yung mga napagdaanan nila noon, ang mga pagtutorture ng Roman Empire sa kanila, iba nung araw pag nahuli mga Kristiyano, dinadala sa Coliseum, yung buong pamilya. Bawang nahuli nila, 5 pamilya. Mga anak, bata, matanda, babae, mga batang babae. Ilalagay sa loob ng Coliseum yon. At ang mga tao, ang mga Romans naman, nakaupo sa, kasi may mga ticket yan, no? Nagbabayad sila ron para sa malaking panoorin. Yun ang pinakapaborito nilang panoorin, no? At parang libangan nila. Kung makikita kung paano nagpapatayan yung mga gladiators, kung paano may namatay sa paglalaban nila ng espada, kung paano may kainin ng leon. Kasi yung mga bata noon talagang kasamang pinapakain sa leon. Yung mga leon, ikukulong yan ng halos 1 linggo, hindi pa kakainin. Pagkatapos, pakakawalan nila yan. Yung buong pamilya na nandun sa gitna ng Coliseum, yun na po, yung mga magulang, yakap-yakap yung kanilang mga anak. Talagang umiiyak. Dahil alam nila, gagawin na silang, alam nyo na, pananghalian ng mga leon. Ayun, pag pinakawalan yung leong gutom na gutom, talagang pag-aagawan yung mga bata, matanda, talagang kakainin po nila. Kaya yun yung mga Romans, tuwan-tuwa, sigawan sila habang pinapanood na pinapatay yung mga Kristiyano. Napaka-brutal, talagang ruthless, no? Talagang grabe. Kaya mga kapatid, natakpan ng true gospel, nawala ang true gospel. Ito, sinabi noon, nagkaroon talaga ng malaking crisis doon, no? Ang natira na lang sa bride tree o tinatawag na church tree ay yung ugat. Yung ugat, hindi kayang kainin ng uod dyan, eh. Alam mo, nandiyan sa Roman Church, nandiyan yung Baalism. Alam niyo yung Baalism? Yun po ang, hindi ba si Baal o si Baal nung panahon ni nung panahon na ipa-curse Baalism. Kay si Balaamism, yun po, Balaamism. Pinapa-curse ng hari kay Balaam, isang propeta, ang Israel para masumpa at matalo sa labanan, bumagsak. Tinanggap ni Balaam o Balaam, tinanggap ni Balaam itong bayad, no? Nagpabayad siya para lamang mag-prophecy laban sa Israel. Yun ang isang bagay na kinapuotan ng Panginoon. Kaya nga nirebuke ng Lord si Balaam, no? Kaya nga binaligtad niya yung gagawin niyang sumpa. Ang ginawa niya, talagang binless na lang niya ang Israel. Balaamism, Jezebelism,
nasa nakagisang reliyon din po yan, no? Nasa Roman Church, no? Ano pa? Idolism, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Talagang apat yan. Pinagtulong-tulungan nila na ang church talagang patayin. Ano po? Kaya nawala ang true gospel. Ang nagari ay ang Roman Church, ang panahong yon. Kaya mga kapatid, nangako ang Lord ng restoration. Alam ng Lord, wala na. Dark ages na. Wala nang sumasamba, takot na yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano nagtatago na lang sa mga kuweba, sa ilalim ng lupa, para makapagsamba sa Lord. Talagang kinain nila yung church tree. Ngayon ang Lord, sa panahon ng dark ages na yan, nangako ang Lord ng restoration. Nakikita natin yan sa Bible. Sabi niya, i-restore ko. Sabi niya, no? Babasahin natin itong restoration na pinangako ng Lord. Sa panahon na pinagsamantalahan at kinain ng church tree, ang natira na lang mga ugat. No? Alam niyo na ang punong kahoy, hanggat may ugat pa sa ilalim ng lupa, may pag-asa pa po yan na tumubo. Yun ang good news. No? Hindi kayang kainin yung nasa ilalim ng lupa. Dahil kung nakakasipsip pa po ng nutrients yan, no? Yung tubig, nakakakuha pa po ng nutrients yung puno, kaya pwede pang ma-restore, pwede pang mabuhay na muli, patutubuin ng Lord. Kaya nga sabi ng Lord dito, sabi niya, fear not, sabi ng Lord, fear not, O land. Chapter 2 ng Joel, beginning verse 21. Fear not, O land. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Magalak kayo sapagkat ang Panginoon ay gagawa ng dakilang mga bagay. Okay? 23. Be glad, then, you children of Zion. Pakinggan po natin itong Zion. Be glad then, you children of Zion. Sabi dito na, and rejoice in the Lord your God. For He has given you the former rain and the latter rain, the former rain moderately. And He will cause to come down to you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. Ang ganda ng pangako ng Lord. Restoration ito, sabi ng Lord, no? For the floor shall be full of wheat. Sabi ng Lord, ganda nito. Magalak kayo, mga anak ng Zion. Ano ba ang Zion? Marami pa pong mga Kristiyano, hindi pa nila alam kung ano ang Zion o Mount Zion. Akala nila pag sinabing Mount Zion, Israel. Hindi po. Ang Mount Zion po, ito po ay sinisimbolo ng church ngayon. Mababasa niyo yan sa aklat ng Hebrew chapter 12. Chapter 12, magsimula sa verse 18, sabi ron, hindi kayo tinawag ng Diyos, hindi kayo dinala ng Diyos sa bundok na mahihipo. O literal na bundok, o physical na bundok. Hindi kayo dinala ng Lord sa physical na bundok. No? Kundi, dinala kayo ng Diyos sa spiritual na bundok, sa Mount Zion. Mababasa nyo ron, siguro maganda basahin ko ito para makita natin ang mystery po ng Mount Zion. Dito tayo sa Hebrew, chapter 12, makita natin itong mystery ito, mga kapatid. Alam ni Apostol Pablo, kasi si Paul, Apostle Paul, dinala na ng Lord, ang apostol ng Lord, ang lingkod niyang si Pablo, doon sa langit. Nakita niya ang third heaven, ang langit. Ang sabi niya, nakita niya yung mga bagay na hindi karapat-dapat ang taong makita. Kaya nga, sabi niya rito, ito ang kanyang revelation. Sabi niya, for you are not come unto the mount
that might be touched. Tignan nyo. Hindi kayo dinala ng Lord sa bundok na nahihipo. And that burned with fire unto blackness and darkness and tempest. Sino itong dinala ng Lord sa Mount Sinai? Ang Israel. Nakita nila yung bundok ng Sinai, literal, nahihipo, tapos umuusok, maitim yung usok, kumikidlat, sapagkat doon binigay ng Diyos sa kanila ang Ten Commandments. Doon sila nagkaroon ng tinatawag na marriage covenant sa Panginoong Diyos. Yun ang Israel. Pero tayo po na mga spiritual na Israelita, tayo ang tinatawag na spiritual Israelites ngayon. At ang sabi ni Pablo sa Roma at Corinto, sabi niya, kayo ang tunay na seed of promise ng Panginoon kay Abraham. Kayo ang mga tunay na anak ni Abraham. Sabi niya, no? At makikita na doon, sabi niya, ang Israel, hindi tunay na Israel. Yun palang naglakbay sa ilang, ay sinisimbolo lang ng church, type and shadow lang ng church. Kung ano ang gagawin ng church sa panahon natin, maglalakbay din tayo sa ilang, at alam natin ang ilang, itong sanlibutan, ang kapatid. Kung ang Israel dumadanas ng pagsubok, ganun din ang church ngayon, dumadanas din ng pagsubok, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ang trial, sabi nga ni Pablo, para kayong mga ginto na idadaan niya sa apoy. Idadaan niya kayo sa apoy para maging pure. Hindi para pahirapan, mga kapatid, kundi para i-purify. Tandaan niyo po yung kasabihan, the wood, the fire that consumes or burns the wood is the same fire that purifies the gold. Ang apoy daw na tumutupok, sumusunog sa kahoy, ay siya ring apoy na nagpupurify sa ginto. Kaya nga pag ang Diyos pinadadaan ka sa apoy ng pagsubok, hindi ibig sabihin ang Diyos galit sa iyo o pinarurusahan ka niya. Hindi po. Hindi ibig sabihin na gusto niyang mawala ka sa kamay niya. Hindi po ganun ang layunin ng Lord. Kaya dinadaan ka ng Diyos sa apoy ng pagsubok, sabi ng Biblia, upang ma-purify. Yung faith mo lalong kuminang, lalong tumaas. Ang pananampalataya mo lalong ma-perfect. Yun ang layunin ng Lord, mga kapatid. Kaya mga kapatid, itong sabi ng Lord, yun nga po, no? Kaya hindi tayo dinala ng Lord sa bundok na mahihipo. Iba ang Israel, iba ang church ngayon. Ngayon, saan tayo dinala ng Lord? Ang Israel na literal, dinala sa Mount Sinai. Bundok na literal, nahihipo. Ngunit tayo na mga Kristiyano ngayon, saan tayo dinala ng Lord? Dahil ang sabi ni San Pablo rito, but you are not come unto the mountain that might be touched. Hindi kayo dinala ng Lord sa bundok na nahihipo o physical na bundok. Kundi, dinala kayo ng Diyos, saan? Verse 22. But you are come unto Mount Zion. Ang linaw, oh. Ngunit kayo'y dinala ng Diyos sa bundok ng Zion. Kaya nga ang bundok ng Zion, ang Mount Zion o Zion, ay simbolo ng church ngayon. Tingnan niyo po. Dinala kayo ng Diyos sa Mount Zion, kama. Meron pang kasunod, meron pang simbolo. Ano pang simbolo ng church? And unto the city of the living God. Kama again. Ang church ay sinisimbolo rin ng city of the living God. Dinala raw tayo ng Diyos sa Mount Zion, sa city of the living God. Yan ang church. Ano pa? Kama. The heavenly Jerusalem. Dinala tayo ng Diyos sa heavenly Jerusalem. Hindi literal na Jerusalem, hindi Old Jerusalem, kundi New Jerusalem. Merong
Old Jerusalem sa Israel, meron pong New Jerusalem sa langit. At ang sabi ng salita ng Diyos, dinala tayo ng Lord sa heavenly Jerusalem. Hindi dun sa earthly Jerusalem. Literal yon, sa Israel yon. Hindi tayo dinala ng Lord, kundi dinala niya tayo sa heavenly Jerusalem. Ano ang heavenly Jerusalem? Ang church. Ang church po ay simbolo ng Mount Zion, City of God, at heavenly Jerusalem o New Jerusalem. And, meron pang simbolo. Dinala tayo ng Lord to an innumerable company of angels. O, tingnan niyo po. Dinala tayo ng Lord sa hindi mabilang na pulutong ng mga anghel. Saan pa? Symbol ng church dito. To the General Assembly. Dinala kayo ng Diyos sa General Assembly and church of the firstborn. Dinala raw tayo ng Lord sa General Assembly ng mga banal at iglesia ng firstborn. Sino bang firstborn? Si Jesus Christ. Ang unang ipinanganak at nabuhay sa mga patay. Which are written in heaven, and to the judge of all, and to the spirits in sabi rito, of just men made perfect. Dinala tayo ng Diyos sa mga just men na naging perfecto, made perfect. Ginawa lang ng Diyos na perfecto. Sino yun? Ang mga miyembro ng church. Kaya mga kapatid, maliwanag po ito na ang church ay sinisimbolo ng Mount Zion. Kaya sa Bible, marami kang makikita rito, Mount Zion, ililigtas ko ang Mount Zion, sabi ng Lord. Ako'y nalulugod sa Mount Zion, sabi ng Lord. Iniisip ng iba nun, Israel, hindi po. Yun ang church. Ibang Judah, ibang Jerusalem, iba po ang church. Pakinggan natin itong awit 69. 69, para makita natin na ang church, darating ang panahon, makakasama ni Jesus sa Jerusalem. At makakasama nila ang Israel, ang Judah. Babasahin ko po sa awit para makita niyo itong mga simbolo ng church. Kasi mga revelation po ito, mga kapatid. 69. Mula dito sa 35. Awit, hanapin ko po, 69. Okay, ito po. Praise the Lord. Okay. 69 verse 35 and 36. For God will save Zion. Ililigtas ng Diyos ang Zion. Ibig sabihin may kasunod. And will build the cities of Judah. At ang syudad ng Judah naman, itatayo raw ng Lord. Iba yon. Ibang Mount Zion, ibang Judah. Pag sinabing Judah, literal pong Israel yan. Yung mga remnant ng Israel na maliligtas. Kasi meron po talagang elected Jews na babalikan ni Jesus sa Armageddon. At yun po ay maliligtas din. Ayon sa Biblia, sabi ng Lord, ililigtas ko ang Zion. Zion, tayo yan, church. Ililigtas niya ang kanyang church and will build the cities of Judah. Ano pa sabi niya? That they may dwell. Ang linaw, they may dwell. Ibig sabihin magkaiba. That they may dwell together. No? That they may dwell there and have it in possession. E nasa Bible naman talaga na ang church dadali ng Lord sa New Jerusalem o dadali ng Lord sa Old Jerusalem
na babaguhin ng Lord. So, i-elevate niya. Sabi rito sa 36, thy seed also, the seed also of his servants shall inherit it. Pati na raw yung mga anak, pamilya ng kanyang mga lingkod, mamanahin din nila, mga kapatid, ang kaligtasan. And they that love his name shall dwell therein. At yung umiibig sa kanyang pangalan, Jesus, sabi ng Panginoon, mananahan doon. Kaya mga kapatid, napakaganda po nito. Kaya ililigtas daw ng Lord ang kanyang church, ang Mount Zion, kasama ng bansang Israel. Okay, balik na tayo sa Joel para makita natin yung mystery, makita natin itong napakagandang pangako ng Lord sa atin mga kapatid. Sabi rito, be glad then, you children of Zion. Magalak kayo. Bakit gusto ng Lord magalak tayo? Prophecy po ito sa atin mga kapatid. Hindi po ito sa Israel. Makikita niyo mamaya. Kasi ang Israel, hindi sila baptized ng Holy Spirit. Ang pinangakuan lang ng Diyos ng latter rain at former rain ay ang church. Galing sa mga hentil. Pakinggan natin. Ang Israel, tinakwil nila si Jesus Christ. Hindi sila naniniwala sa Bible ng mga Kristiyano. Yung mga ibang natin, yung mga prophecy sa Bible, hindi nila pinaniniwala. Yung Pentateuch yun, pinaniniwala nila. Yung mga aral ng Old Testament sila eh. Tignan niyo po ito. Sabi rito, hindi sila naniniwala sa New Testament. Akala nila hanggang ngayon, lumang tipan pa rin ang pamamaraan ng Lord ng kaligtasan. Hindi nila alam, inabolish na ng Diyos ang Old Testament at tinatag niya ang New Testament, ayon sa Hebrew. Pakinggan natin, magalak kayo, mga anak ni Zion, and rejoice in the Lord your God. For He has given you the former rain moderately, and He will cause to come down to you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. Tingnan niyo po. Ang ganda nitong sinabi ng Lord dito. Magalak kayo, children of Zion. Sino ang children of Zion? Ang mga Kristiyano ngayong panahon natin, mga kapatid. Dahil ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, o New Testament, ay pinangakuan ng Lord ng baptism of the Holy Spirit, o baptism of the Holy Ghost. Ang Israel, nung Old Testament, hindi sila baptized ng Holy Spirit. Kaya nga mga karnal magdadala ng hayop ngayon para sa kasalanan. Bukas makalawa, magkakasala uli, magdadala uli ng hayop. Walang tigil na pagsusunog ng hayop, mga kapatid. Sapagat mga karnal sila. Hindi sila baptized ng Holy Spirit. Hindi katulad ngayong panahon natin, ipinangako ng Lord ang Espiritu Santo. Sabi ni Jesus, ako'y kumakatok sa inyong mga puso, sino mang magbukas ng pinto ng kanyang puso at ako'y tanggapin at papasukin, ako'y hahapon, ako'y papasok sa iyo at mananahan sa iyo na kasalo mo. Nangako ang Lord, papasok siya sa ating puso at makakasama natin siya, makakasalo natin siya. At yan ang ginawa ng Lord sa panahon natin. Kaya nga yung salita ng Lord, lagi nating naiisip. Yung mga batas niya, tinatak niya sa puso natin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya ang prophecy ito, hindi para sa Israel, kundi sa church. Dahil ang Mount Zion, ang children of Zion, ay ang mga Kristiyano ngayon. Kaya nga sabi niyo, magalak kayo, children of Zion, sapagkat ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ang former rain at latter rain. Ang former rain, yung mga revelation ng mga reformers na binigyan ng Holy Spirit sa kanilang mga allotted truths, natanggap ng church at natanggap natin ngayon. Hindi lang yan. Meron tayong revelation din sa Lord sa last days, yung tinatawag na latter rain, panghuling ulan,
ang ulan na ito, pag sinabing tayo ang tinatawag ng Panginoon ng mga Latter-day Saints, na parang kiniklaim lang ng mga saksi, no? Yung mga Mormons, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mga Mormons yun, no? Mga Mormons po yan. Pero iba ang aral, iba ang doctrine, mga kapatid. Gumagamit sila ng propeta nilang si Moroni at nagdagdag sila ng ilang mga manuscript nila, mga parang pinaka-Bible nila para patotohanan itong kanilang mga prophecy na hindi naman po biblical, hindi naman po ayon sa scripture ng Panginoon. Kaya masasabi natin na hindi tama, false doctrine. Kaya mga kapatid, tignan niyo po, ang mga Mormons, meron silang doctrine na grabing doktrina na kapag ikaw raw ay nag-asawa ng mas higit sa 2, 3, 4, lalong lumalaki yung glory mo sa langit. Bibigyan ka ng lalo pang ganun po sila, parang hindi magandang doctrine. Kaya nga sa kanila, may marami sa kanilang may mga 2 asawa, 3 asawa, 4. Sa katunayan, yung founder nila, ang naging asawa nun merong isang founder. Yung founder nila, parang, kung nagkakamali, Brother Val, hindi ko lang nadala yung kopya ko sa ng Mormons, pero marami yung naging asawa niya. Kung ako nagkamali, may get 40. At yung sumunod, yung attorney, parang nagkaroon ng 9 na asawa. May record po ako riyan na yan po ay yun ang doctrine nila, hindi biblical, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Bible, itong sabi ng Lord, magalak kayo, mga anak ng Zion. Kayong mga mananampalataya ngayon kay Jesucristo, kayong nasa church ng Panginoon, sabi ng Lord, magalak kayo, sapagkat binigay sa inyo ng Diyos ang former rain, o tinatawag na teaching rain. Alam niyo ang former rain, yung revelation ng Lord noong unang panahon, nireveal ng Holy Spirit sa mga reformers. Mga kapatulad ni, halimbawa, maraming reformer. Si Martin Luther, dala niya yung faith, justification by faith. Dumating si Calvin, dala niya yung iba-ibang doctrine. Po. Kaya, 7 ebanghelista na binigyan ng Lord ng allotted truth. Bagamat hindi perfect ang mga doctrine, meron silang allotted truth na biblical. Ngayon, nakita natin yung mga nireveal ng Lord sa kanila. Tinatawag yan ng mga former rain. Tulad ni Luther, binuo sa kanya ng Lord yung justification by faith. Di ba si Luther dating pare? At ang nagahari ang Roman Church noon. Kaya mga kapatid, iisa lang ang relihiyon. Kaya ang ginawa ng Lord, tinawag niya si Martin Luther at nireveal sa kanya ng Lord. Sabi niya, Martin, wag kang magpipinitensya kasi nagpipinitensya siya. Lumalakad siya ng paluhod sa bundok, papunta rin sa imahin ni Virgin Mary, para daw kasi ganyan ang doctrine nila, magsakripisyo ka, magpenitensya ka, magiging righteous ka, magiging banal ka. Pero narinig niyang tinig ng Lord, sabi niya, Martin, the just shall live by faith. Hindi sa pamamagitan ng gawa o penitensya, pagpapahirap ng katawan, para kayo maging righteous o ma-justified. Sabi niya, the just shall live by faith. Faith in Jesus. Faith in the Word of God. Yun ang revelation ng Lord. Kaya si Martin, lumabas siya. Lumabas siya sa Roman Catholic at siya po ay nagtatag ng napakalaking tinatawag na Protestant Church. Naging protestante siya. Nagprotesta siya sa Rome at pinaskil niya yung 99 thesis niya laban sa aral ng Roma, ng mga wrong doctrine ng Roma, ng Vatican City, ng nakagistang reliyon. Yan ang mga reformer. Meron siyang allotted truth talaga na by faith, kayo'y ma-justify. Justification by faith. Yun ang mga former reign. Hanggang sa sumunod-sunod na yung mga dumating kay Evan Roberts, dumating po yung tinatawag na baptism in the Holy Spirit. Kaya nagkaroon ng kanya-kanyang kaloob sa church. Healing, miracle, iba-ibang signs and wonders.
Kaya, yun, binuhos naman ng Lord yung allotted truth na yan kay Evan Roberts. Kaya sila ang tinatawag na mga reformers, no? Unti-unti, ang church, bumabalik ang gospel. At, yun ang tinatawag ng mga former rain, moderately. Kaya nga, allotted truth lang moderately lang. Ngayon, sa yung last days, magbubuhos sa Zion, sa church, ang Lord, ng kumpletong revelation, yung tinatawag niyang latter rain. Dahil yung former rain, yun ang magpapalaki sa binhi na tumubo, yung sa trigo, no? At ito namang latter rain, yung panghuli, pang last days na rain, na ulan, o revelation ng Lord, revelation sa Word of God. Yan naman ang magpapahinog sa trigo. Yung bunga, pahihinugin niya, ang church, ipe-perfect niya. Perfection revelation, ang latter rain. Kaya mga kapatid, sabi ng Lord, magalak kayo. Kanino ba binigyan ng Lord ang former rain at latter rain? Sa Zion. Kaya nga sabi niya, magalak kayo mga anak ng Zion. Ang Israel, hindi niya binigyan ng ganyan. Ni walang revelation ng Israel. Bakit? Dahil tinakwil nila si Jesus Christ. Hindi magbibigay ang Lord sa kanila ng revelation. Ang Israel ngayon nasa sumpa dahil sa kanilang unbelief. Mamumulat lang ang mga mata nila sa panahon ng dalawang propeta. Sa Revelation 11, pag sinugo na ng Diyos ang spirit and power of Elijah and Moses na magre-reincarnate sa katauhan ng dalawang Hudyo. At sila ang magtatapos sa Ebanghelyo para sa mga Hudyo. Pero sa panahon natin ngayon, nasa panahon tayo ng tinatawag na Gentile dispensation. Gentile age. Church age. Kaya mga kapatid, yun ang katotohanan. Kaya sinasabi ni Apollo Kibuloy na wala na raw church ngayon, kundi kingdom na, hindi po totoo yun. Dahil ang kukunin ng Panginoon sa rapture ay ang kanyang church. Maling aral yun. Hindi totoong wala ng church. Ang totoo, nasa panahon tayo ng church age. Ang church age, matatapos lang po ang church age pag nag-rapture. Pag nag-rapture po, doon kukunin ng Diyos ang church. Ephesians 5:27. Ang kukunin ng Lord, a perfect church, ang mararapture. Without wrinkle, without blemish, spotless. Sabi ng Biblia, yun ang kukunin niya sa rapture. Kaya maliwanag po itong Mount Zion dito. Magalak kayo, mga anak ni Zion. Tayo ang tinutukoy ng Lord dito. Sapagkat binigay niya raw sa atin ang former rain at latter rain. At yan ang magpe-perfecto sa church para ma-rapture ang iglesia. Ang latter rain, former rain, revelation yan. Revelation yan ng Holy Spirit sa atin, yung mga teachings, yung mga deep things of God, yung mga mysteries. Yan po ang tinatawag ng mga revelation ng Lord. Perfection revelation sa last days. At pag yan natanggap na ng church, natanggap na natin ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, tulad ngayon, lahat tayo nakatanggap ng Holy Ghost, nabaptized ng Holy Ghost. Ano ang pangako ng Lord? Malapit na, tatapusin na natin. Sabi niya, and the floors, sabi niya, tatanggapin niyo, sabi pala rito, He will cause to come down to you the rain, the former rain, and the latter rain, in the first month. Ito po, ang ganda nitong first month. Bakit may first month? Ibubuhos daw ng Lord ang Holy Spirit, Holy Ghost, at Revelation, in the first month. Ano bang ibig sabihin? Mga type and shadow po ito. Mga mystery ito na kailangan maunawa natin. Ano bang type ito? Isang araw nang lumabas ang Israel sa Egypt, sa Exodus, pinalabas sila ng Lord sa Egypt, nag-Exodus sila, mga kapatid, nangusap ang Lord nung nandun na sila sa ilang. Sabi ng Lord, hindi pa, nung bago pa sila paalisin ni Pharaoh, dahil nagpadala ang Diyos ng 9 na salot, pero hindi po
hindi pa pinalabas ni Pharaoh ang Israel. Hindi pa niya pinalaya. Kaya ang sabi ng Lord, magpapadala ako ng pang-10 salot. At sa pang-10 salot na ito, palalayain na kayo ni Paraon. Sabi niya, dahil papatayin ko lahat ng panganay na anak ng mga Egyptians. Ang mga Israel lang ang hindi ko papatayin, sabi ng Lord. Yung may dugo ng hayop sa kanyang amba ng pinto. Alam nating lahat ang simbolo niyan, yung dugo ni Kristo. Sabi ng Lord, pag nakita ko ang dugo na nakawisik sa inyong hamba ng pinto, lalampas sa inyo ang kamatayan. Lalampas sa inyo ang salot. Sabi ng Lord. Ang simbolo niyan, ang dugong yun ay ang dugo ni Kristo. Kaya nga sabi ng Lord, yung kakatayin yung tupa o kambing, kailangan walang kapintasan. Ang linaw po nun. Sapagkat yun ay simbolo ni Jesus Christ na walang kapintasan. Hindi nagkasala katitingman si Jesus. Perfect na handog, banal. Kaya nga natubos niya tayong lahat sa cross. Kaya ngayon sabi ng Lord, sige, ganito ang gagawin nyo sa Passover. Sabi ng Lord, ang buwang ito, this month shall be the beginning of months to you. Ang buwang ito ay magiging pinakaunang buwan ng taon sa inyo. Sabi ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat lalabas na sila sa Egypt. Yung paglabas nila sa Egypt, paglabas sa kasalanan, yun ang simbolo po ng ating born-again experience. Nang tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon, pinatawad tayo at inilabas niya tayo sa Egypt o sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Lord, ito ang magiging simula ng inyong buhay. Ito ang magiging simula ng buwan para sa inyo. Ibig sabihin, bagong buhay. Born again experience. Bagong, alam niyo na, no? Pananampalataya, bagong tao, no? If any man be in Christ, he is a new creature. Sabi ng Biblia. Kaya, yun ang ibig sabihin ng in the first month. Sapagkat sabi ng Lord, ibubuhos niya ang Holy Ghost sa atin kapag tayo po ay na-born again. Ibig sabihin, kapag tayo tumanggap na sa Lord at tinanggap ang Holy Ghost, mga kapatid, yun ang reign ng Lord, yung blessing, no? Yung Holy Spirit. Kapag na-born again ka, tatanggapin mo ang Holy Ghost. Latter rain, former rain, and latter rain. Kaya mga kapatid, napakalinaw po nito. Tuloy po natin. At pag tinanggap mo yan, pag nasa iyo na ang latter rain at former rain, ang Holy Ghost, ang revelation ng Lord, tinanggap na ng church, ano ang mangyayari? Sabi ng Panginoon, sabi niya, and the floors shall be full of wheat. Ang mga threshing floor, alam mo yung mga kung saan ginigiik yung trigo para makuha yung arena, yung butil. Doon hinihiwalay yung dayami sa bunga ng trigo. Yung tinatawag na threshing floor. And your threshing floor shall be full of wheat, sabi ng Lord. Mapupuno ng trigo ang inyong threshing floor. And the vat shall overflow with wine and oil. Grabe ito, mga kasaganaan. Ang inyong threshing floor mapupuno ng trigo, ng blessing, ng tinapay. At ang inyong lalagyan ng alak, itong vats, sabi niya, ay mapupuno at mag-overflow ang alak at langis. Oil and wine. Pwede bang maghalo ang oil and wine? Hindi po, kasi po, hindi naman literal na oil yan. Yan ang simbolo ng Holy Spirit. Oil. Yan po ay simbolo ng Holy Spirit. Ano naman yung wine? Aapaw daw ang wine. Yun naman ang stimulation of revelation na binibigay sa atin ng Holy Spirit. Pag tinanggap mo ang Holy Spirit, makikita mo ang revelation. Mauunawaan mo yung mystery. Makikita mo ngayon ang mga
sikreto ng Lord, yung tinatawag na mysteries of God. E ano naman yung threshing floor na mapupuno ng trigo? Ang arena o trigo ay simbolo ng Word of God. Hindi na kayo magkukulangan sa Word of God, sabi ng Lord. Magiging masagana kayo sa salita ng Diyos. Hindi katulad ng marami na yung mga pinapangaral, minsan parang recycle na lang, no? O kaya yung iniinit-init na lang. Pabalik-balik na lang. Walang nararagdag sa revelation. Mga kapatid, kawawa. Pag dumating si Kristo, hindi perfect. Paano mararapture? Kaya sabi rito, pag nangyari yan, aapaw ang Word of God. Hindi kayo magkukulangan ng aral. Ano pa sabi niya? And I will restore to you. Ito na po, restoration. Pag nangyari yan, tinanggap nyo na ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, ang revelation, ang fresh manna of revelation. Itong mga aral na ito, sabi ng Panginoon, doon nyo matitikman ang restoration. I will restore to you the years that the locust has eaten, the cankerworm, the caterpillar, and the palmer worm, my great army, which I sent among you. Doon ko, ibabalik ko, sabi ng Lord. Ire-restore ko sa inyo, ibabalik ko sa inyo ang mga taon, ang mga pagpapala na taon na ninakaw ni Satanas sa buhay nyo. Ibabalik ng Lord yung mga blessing, yung mga ninakaw ng palmer worm, caterpillar, at iba pa, yung 4 na uod. And you shall eat in plenty, sabi ng Lord. Next verse. And you shall eat in plenty. At kakain kayo ng sagana and be satisfied. Praise the Lord. Amen. Yung aral, pag narinig mo yung mensahe ng salita ng Diyos, hindi ka na makukulangan. Kumakain na ang Espiritu mo. Ay, ang ganda. Ay, ang sarap. Makikita mo na yung revelation. Makikita mo yung mystery. Hindi panis ang ipapakain ng Panginoon sa iyo. Sabi ng Lord, and you shall eat in plenty. Pag tinanggap mo na ang former rain at latter rain, the Holy Spirit, the Holy Ghost, pag tinanggap mo, sabi niya, and be satisfied. Masasatisfied ka na. Hindi na kulang ang revelation o ang aral. At anong gagawin mo? And praise the name of the Lord, your God. Kaya nga magpupuri tayo sa Lord. Papalakpak ka sa Lord. Sisigaw ka ng thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kasi kumakain na ang Espiritu mo. Nare-revive ka na, kumbaga, nare-revive ang Espiritu mo. Nai-stimulate ang faith mo. Amen. Yung inner man mo. Kaya nga sabi rito, sabi niyo, and praise the name of the Lord your God, that has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Kaya ang aking mga anak ay hindi na mahihiya o mapapahiya. Purihin po ang Panginoon. Kaya mahalaga po ang Holy Ghost, na mahalaga ang revelation ito. Kapag narinig nyo ang tunay na revelation ng Lord, mararamdaman nyo, may stimulate sa faith mo. Ang spirit mo tataas, masasatisfy ka. I-stimulate ng Holy Spirit ang pananampalataya mo, mga kapatid. Magkakaroon ka ng joy. Sabi rito, ang linaw, praise the Lord. Ang linaw itong sinabi ng Panginoon. Dito kasi maraming hindi po nakatanggap ng former rain at latter rain, ito ang nangyayari sa kanila. Sabi niya, chapter 1, verse 9, the meat offering and the drink offering is cut off from the house of the Lord. Sabi rito. Alam niyo po yung mga hindi nakakatanggap ng former rain, latter rain, ng mga churches, sabi dito, na-cut off na raw yung meat offering at wine offering. Ibig sabihin, maligamgam. Walang stimulation, walang Holy Ghost. Kumbaga, ang worship, ang pag-aaral sa salita ng Lord parang dry na dry. Wala kang matanggap na bagong revelation. Wala kang natututunan, kundi paulit-ulit na lang.
iniinit-init na lang. Totoo po yan. Galing po ako riyan. Kaya salamat sa Lord, sa mga revelation ng Lord, nakikita natin yung mga bagay nito. Dahil binigyan niya tayo ng anointing of an eagle eye. Eagle's eye, no? Kaya maliwanag po ito. Sabi rito, is not the meat cut off before our eyes? Sabi rito, yeah, joy and gladness from the house of our God. Kaya yung mga churches na walang stimulation, walang former rain, walang latter rain, walang revelation, sabi rito, nawala na raw ang kagalakan. Na-cut off na raw ang meat offering at drink offering. Wala nang fresh revelation. Maraming churches ngayon, mga kapatid, ganyan. Kaya nga pag nasishare namin, tuwang-tuwa sila. Nare-revive sila. Katulad kanina, nangaral ako sa isang nangangaral na rin dito po sa Lubao, no, Pampanga kaninang hapon. Kaya nga halos wala kaming pahinga. Hindi natin mapahindihan yung nangangailangang kaluluwa na i-share ko po ang isang revelation sa kanila at namulat sila, napakita na napakalinaw. Sabi ko, kung maaari lang araw-araw mag-Bible study tayo rito para maunawaan nyo lahat. Mga kapatid, patuloy lang po kayong makinig sa mga revelation ito. Tuloy-tuloy po na pag-aralan natin ang salita ng Lord. Sabi niya, kapag napuspos ka ng revelation at kaalaman, sabi niya, kakain ka ng sagana, sabi ng Lord. At masasatisfy ka. Ang inyong threshing floor mapupuno ng pagkain. Ibig sabihin, kasaganaan yan. Hindi lang spiritual, kundi pati sa material po, mananagana po tayo. Yung financial blessing ng Lord, aagos po yan, uulan yan. Kapag ang revelation ng Lord, nakikita na natin, yung former rain, latter rain, susunod lahat ng bagay, mga kapatid. Kasi ang Holy Spirit, nandyan na. Kumbaga, buhay na buhay sa iyo. At ang mag-i-stimulate ng ating faith, itong revelation ito, yung mga fresh revelations, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Holy Ghost. Ang salita ng Diyos ay Holy Spirit. Ang salita ng Lord ay buhay sa atin. Kaya marirevive yung ating faith kapag nakikita natin yung mga revelation ito. Yun lang po mga kapatid, mga minamahal naming mga pastors, mga ngaral po, kamanggagawa sa Lord. Nawa po kahit paano nakapulat po tayo ng aral sa Book of Joel. Kaya mahalaga po ang revelation. At sa ating programang ito, marami tayong revelation na iahayag. Marami po. At pag yan nagsama-sama yan, mga kapatid, makikita nyo, sabi ng Lord, your floors, your threshing floors, shall be full of wheat. Your vats shall overflow with wine and oil. Ibig sabihin, kasaganaan. Material, financial, spiritual. Ang kasaganaan ng Diyos, ibubuhos po sa ating lahat. God bless you all. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa kahit papano nakakaroon kami ng sharing sa iyong mga salita. Pagpalain mo po amang mga tupa mo na nakarinig at mga lingkod mo, tunay mong lingkod na nakarinig ng iyong mga salita. Itanim mo sa kanilang puso at isipan ng lahat ng revelation binibigay mo upang ma-share din po nila sa mga tupa mo na pinagkatiwala mo sa kanilang kawan, Panginoon. Sa kanilang paglilingkod. Ay, dalangin ko po, Lord, na patuloy ka pong magligtas ng marami pang kaluluwa. Patuloy ka pong, Lord, tumawag ng mga viewers para mapagpala sa programang ito. Lord Jesus, pati na po ang lahat ng aming mga kamanggagawang mga pastors. O Lord, dalangin ko po na sila rin po ay makaunawa at makita nila ang mga revelation ito na napakalaga sa last days. Sapagkat dito mararapture ang iyong iglesia. Kapag na-perfect ang aral at nakilala kang lubos ng mga anak mo, Lord, yun po ang rapture. Yun ang perfect church. Inabot na lubos ang pagkaunawa at pagkakakilala kay Kristo. At ang pagkakakilala kay Kristo ay pagkaunawa sa iyong mga salita. Lord, salamat po. Pagpalain mo patuloy ang mga lingkod mo tulad ni Mr. Feli,
Ganoon din ang kanyang pamilya. Patuloy mong pagpalain ng pamilyang ito na sumuporta sa gawain ito. Ginamit mo. Patuloy kong dinadalangin ng kanyang mga anak, lahat ng kanyang mga anak, pagpalain niyo pong lahat. Pati na ang anak niyang nasa ibang bansa ngayon. Ingatan mo, gabayan mo si Brother Aaron. Patuloy mo siyang papakainin doon at palaguin sa kaalaman at karunungan sa iyong mga salita. Aliwin mo siya ron at palakasin, Lord. Ganon din ang lahat ng kanyang mga apo. Ingatan mo, kanilang kabuhayan. I-bless niyo, Panginoon. Lord, at pasaganahin silang lahat. Ganon din po si Brother Val, kanyang pamilya, pagpalain mo. Kanilang hanap buhay, pagpalain mo. Ang kanilang finances, i-boost mo nga, Lord, supernatural blessing sa kanya financially. Ganon din kay Brother Romy sa lahat ng workers, sa lahat ng preachers, at sa lahat ng iyong mga lingkod sa iyong iglesia. Salamat po, Lord. Pagpalain mo lahat ng mga kapatid namin sa iba't ibang parte ng aming bansa, tulad ng Saragossa, Nueva Ecija, Lord, Nueva Ecija, Tarlac, Concepcion, Magalang, Pampanga, Manila, sa lahat ng lugar. Ganon din sa mga kapatid nasa iba't ibang bansa ngayon na nagtatrabaho. Pagpalain mo silang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Pakainin mo rin sila sa ibang bansa, Panginoon, ng pagkaing espiritual. Lord God, salamat po sa pagdinig mo sa aming mga dalangin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin, Ama. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. God bless you po. Magandang gabi, mga kapatid. Salamat po sa inyong manonood. Thank you very much.